Bago nga tayo magsimula ay nais ko lamang ipromote ang aking YouTube channel membership. Kung inyo nga makikita ang join, maaari nyo nga yang pindutin at makakapasok na nga kayo sa aking membership at meron nga yang 3 level. At una na nga sa level 1 ang loyal subscribers at ang level 2 amazing subscribers at ang level 3 ang fantastic subscribers. At once na nagpa-member kayo dyan ay automatic na number 1 kayo sa shoutout kapag nag-upload ako ng mga bagong video at marami pang iba. At isang malaking shoutout kay Sir Small Collabs sa pagsuporta sa aking maliit na channel. At mabalik na nga tayo sa ating topic. Kaya naman pala sobrang sama ng loob ng China sa Gilas Pilipinas sa nangyari ngang laban sa Asian Games sa semifinals kung saan tinalo nga ng Pilipinas ang China sa kanilang mismong baluarte at sa harap pa ng kanilang mga kababayan. Kahiya-hiya ngang nangyari sa China dahil tinalo sila ng Gilas Pilipinas at ang Pilipinas nga ang nakapasok sa gold medal match. Ngunit bukod pa nga doon ay mayroon pa palang mas malalim na dahilan dahil ayon nga sa mga report, tatanggap sana ang mga players ng China ng bonus sa gobyerno kung hindi lang sila tinalo ng Gilas Pilipinas. Ayon nga sa report na aking nabasa ay 4 million pesos pala kung i-convert sa Philippine peso ang matatanggap ng mga players sana ng China kung nakapasok sila sa gold medal match. Ngunit dahil nga kay Justin Brownlee ay naudlot nga ang kanilang bonus na nakakahalaga ng susumahin lahat-lahat ay 46 million pesos. Samantalang nakauwi na nga sa Pilipinas ang isa sa mga Gilas players na si Dwight Ramos matapos nga maglaro sa Japan B-League dahil alam naman nating lahat na nalalapit na nga ang unang laban ng Gilas Pilipinas para nga ito sa FIBA Asia Cup Qualifiers na mangyayari sa February 22 kontra nga sa Hong Kong, kaya naman nagsiuwian na ang mga Gilas players. At masasabi nating malaking bagay talaga itong si Dwight Ramos sa Gilas Pilipinas dahil pwede nga itong mag-1, pwedeng mag-2 at pwede ding mag-3 as position sa Gilas Pilipinas. At bukod pa doon, yung chemistry nilang dalawa ni Coach Tim Cone ay talaga namang kaabang-abang kapag naglaro na nga si Dwight Ramos under Coach Tim Cone. At kahit nga itong si Kai Sotto ay nakauwi na nga dito sa Pilipinas upang sumama sa Gilas Pilipinas at counting players na lang siguro ang hinihintay at mabubuo na ang Gilas players ni Coach Tim Cone na lalaban sa FIBA Asia Cup Qualifiers. Samantalang ang naturalized player naman ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee matapos nga ang 3 buwan na pagpapahinga, eto na at muling kinukondisyon ng kanyang pangangatawan dahil alam nga ni Justin Brownlee na talaga namang mapapalaban siya sa FIBA Asia Cup at gayon na rin sa Olympic Qualifiers, kaya naman todo ensayo na si Justin Brownlee upang ipagpag ang kanyang kalawang dahil 3 buwan nga siyang nagpahinga at muling makondisyon ang kanyang pangangatawan upang handang-handa na siya sa laban ng Gilas Pilipinas sa February 22 kontra nga sa Hong Kong at gayon na rin sa February 25 kontra naman sa Chinese Taipei. At ramdam na ramdam nga ni Justin Brownlee ang pressure sa Gilas Pilipinas lalong-lalo na sa Olympic Qualifiers dahil for the record kung magagawa nga ni Justin Brownlee na may ipasok ang Gilas Pilipinas sa Paris 2024 Olympics dahil alam naman nating lahat na since 2016 pa lang ay lagi na lamang nag-a-attempt ang Gilas Pilipinas sa mga Olympic Qualifiers, kaya nga lang ang problema hindi nga tayo pinapalad na manalo man lang sa Olympic Qualifiers dahil yung mga nakakaharap nga ng Gilas Pilipinas ay yung mga bigatin na team sa buong mundo, kaya naman ang Pilipinas ay hanggang pangarap na lamang na makapasok sa Olympics at pagdating naman sa Olympic Qualifiers ay lagi nga tayong nabibigo. Kahit nga sinong mga solid pa na lineup ang nila-lineup natin sa Gilas Pilipinas ay hindi pa rin umuubra sa lakas ng ating mga nakakalaban sa Olympic Qualifiers. Kaya naman sa Paris 2024 Olympics ay tignan natin kung kakayanin ba ni Coach Tim Cone na bumuo ng solid na lineup. Dahil kung ating babalikan, ito nga si Coach Tab Baldwin ang humawak noon sa Gilas Pilipinas noong 2016 sa Olympic Qualifiers at nagbalik nga siya noong 2022 sa Olympic Qualifiers, ngunit nabigo pa rin siya na maipasok ang Pilipinas sa Olympics. Kaya naman naramdam talaga sa balikat ni Justin Brownlee ang pressure at gayon na rin kay Coach Tim Cone kung paano nga ba nila maipapasok ang Pilipinas sa Paris 2024 Olympics. Hindi kasi biro ang ating mga nakabracket. Halimbawa na lang dito sa Group A, kabracket nga natin ng Georgia at gayon na rin ang Latvia. Unahin na nga natin ng Georgia na number 23 sa FIBA ranking sa buong mundo.
Kapag ito nga ang unang nakaharap ng Pilipinas sa Olympic qualifiers, paniguradong matinding adjustment ang gagawin ni Coach Tim Cone dahil European style nga ang ginagamit ng mga ito at karamihan nga sa kanilang mga players ay mga ex-NBA players at kaya na rin mga active NBA players, kaya naman matinding laban talaga ito sa Gilas Pilipinas kung paano nga ba nila tatapatan ang number 23 FIBA World Ranking na Georgia. At kung sakali mang masilat ang Georgia, nakaabang naman ang number 8 sa FIBA World Ranking na Latvia. At meron nga silang pangbato ang The Unicorn na si Kristaps Porzingis ang kanilang sentro na talaga namang halimaw at pwedeng ipangtapat kay Kai Sotto. Home court advantage pa nga ang mangyayari dito dahil ang laban nga ng Gilas at Latvia ay gaganapin mismo sa Latvia at sa harap pa ng libo-libong mga Latvian, kaya naman mahihirapan talaga ang Gilas Pilipinas. Sa crowd pa lang kapag nagsigawan na ang mga ito at paniguradong hirap din ang Gilas Pilipinas sa mga shooter ng Latvia, kaya naman matinding hamon talaga ito sa Gilas Pilipinas kung paano nga ba nila malulusutan ang Latvia. At kung sakali mang umusad sa second round ng Gilas Pilipinas, nakaabang naman ang Brazil na number 12 sa FIBA World Ranking. Ang Brazil naman ay gumagamit naman ito ng Latin American style of basketball, kaya naman matinding adjustment din ang gagawin ng Gilas Pilipinas kung sakali ngang makakaharap nila sa second round itong Brazil. At nakaabang na rin dyan ang number 17 sa FIBA World Ranking na Montenegro na alam naman natin na nakatune up nga ng Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup dito sa Pilipinas at tinalo nga lang tayo sa tune up game. Kung sakali ngang muling magkakaharap ang Gilas Pilipinas at ang Montenegro, ay paniguradong kailangan ng malalaking big man ang Gilas Pilipinas upang sumabay dito sa Montenegro. Ang may chance lang na matalo ng Gilas Pilipinas ay ang Cameroon na number 67 sa FIBA World Ranking. Sa tingin ko naman ay match na rito ang Gilas Pilipinas at mukhang papalag naman ang ating national team kapag nakaharap natin itong Cameroon. At dito nga rin naglalaro si Ben Mbala, yung naglalaro noon sa UAAP sa Green Archer. Kaya naman abangan na lang natin kung paanong diskarte ang gagawin ni Coach Tim Cone sa Olympic qualifiers sa tulong ni Justin Brownlee. At sa mga nagsasabi naman na hindi naman daw NBA player itong si Justin Brownlee, bakit siya daw ang pinagkatiwalaan sa Gilas Pilipinas? Kung ating babalikan noon, ito nga si Justin Brownlee ay nagpa-drop sa NBA noong 2011. Kaya nga lang ang nangyari ay naging undrafted nga itong si Justin Brownlee, kaya naman ang ginawa niya ay hindi nga siya sumuko at sumubok pa rin siya sa mga NBA Summer League, partikular na nga dito sa New York Knicks at gayon na rin sa Charlotte Hornets. At dito nga sa New York Knicks ay nabigyan nga siya ng maikling kontrata sa NBA Summer League. Kaya nga lang ang naging problema, nung aktual na sana na maglalaro itong si Justin Brownlee sa regular season ng NBA ay bigla na lamang winib ang kanyang kontrata sa New York Knicks. Dahil ayon nga sa mga report ay pinili nga ng New York Knicks itong si Chris Douglas Robert na isang point guard at winib nga nila ang kontrata nila dito kay Justin Brownlee na isang forward. Ngunit hindi nga sumuko si Justin Brownlee at sumubok pa rin nga siya sa Charlotte Hornets at nag-tryout nga siya sa NBA Summer League, ngunit ang ending ay hindi pa rin siya nabigyan ng kontrata sa NBA at hindi pa rin siya napansin ng Charlotte Hornets. Kaya naman ang agent nga ni Justin Brownlee na si Ma'am Cheryl Reyes, ang namayapang agent ni Justin Brownlee, ay pinaglaro nga siya dito sa Pilipinas sa PBA. Kaya naman dito nga nakilala si Justin Brownlee, lalong lalo na noong 2016 nung unang bigyan niya ng kampyonato ang Barangay Ginebra, at dito nga pumutok ang pangalan ni Justin Brownlee at siya nga ngayon ang tinatawag na super import ng Barangay Ginebra. Halos kasabayan nga lang ni Justin Brownlee ang number 1 overall pick noon noong 2013 na si Anthony Bennett. Sobrang taas nga ng expectation dito kay Anthony Bennett sa NBA, kaya naman masyado siyang na-pressure. Kaya naman ang ending hindi naman siya tumagal sa NBA. Ang nangyari nga dito kay Anthony Bennett ay masyado lamang na hype. Samantalang ito namang binitawan ng NBA na si Justin Brownlee ay para nga silang nagtapo ng ginto sa basura dahil si Justin Brownlee nga ay sikat na ngayon dito sa Pilipinas at tinuturing ng bayani.